searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Yes po, salamat sa Panginoon sa oras na ito. Tayo po'y dumulog sa Panginoon, tayo po'y umawit sa Kanya. Dahil sa oras na ito, ang Diyos ay nakatingin sa atin, sa ating mga puso kapatid. Kaya, ang akin pong i-ano sa inyo na focus kapatid sa pagpuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya tayo po'y maggalak, tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka! Dahilan kung bakit
Lord. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa iyo, Lord, walang imposible. Ikaw ang aming matibay na sandigan, Lord, sa mga oras na ito. Ikaw din po ang aming mga puso sa iyo, Panginoon, na magpuri sa iyo, Lord God. Dahil ikaw lang ang makapangyarihan, Diyos. Kaya kapatid, ituon mo ang sarili mo sa Diyos. Tanggalin mo lahat kung ano ang meron dyan sa puso mo. Kaya sa oras na ito, ang Diyos lang ang ating matibay na sandigan. Amen! Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kapalaran. Hihintay sa iyo, aking Panginoon, kailanman hindi ako mapabayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw ang
panahon na kami ay nangangailangan ng tulong, Panginoon. Ikaw ang aming gabay sa mga panahon, O Diyos, na kami ay naliligaw at hindi namin alam ang aming gagawin. Ikaw ang aming kalakasan sa panahon na kami ay nanghihina. Ikaw ang aming pag-asa, lalo-lalo na, Panginoon, sa panahon na kami ay nawawalan na ng pag-asa. Ikaw, Panginoon, ang aming liwanag, lalo-lalo na sa panahon na kami, O Diyos, ay nakakaranas ng kadiliman. Ikaw ang aming katwiran, lalo-lalo na sa panahon na kami, O Diyos, ay nagkakasala. Salamat, Panginoon, dahil ang Diyos namin, wala na po kaming hahanapin pa. Lahat ng bagay na kailangan namin ay nagmumula sa iyo. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, muli kami ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, Panginoon. Inaamin, O Diyos, na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala nga kaming magagawa. Kaya, Panginoon, hayaan mo na sa araw-araw ng aming pong mga buhay, ikaw ay aming maranasan. Kami ay makakonekta sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na walang katulad, walang kaparis. Dalangin namin, Panginoon, muli ang iyong pag-uusap sa amin pong mga buhay sa umagang ito, sa pamamagitan ng mga salita mo na mahayak. Muling, Panginoon, mabubuksan ang aming pong mga kamalayan at kami ay tatanggap ng mga salita mong magpapalakas sa amin, magpapatibay sa aming pananampalataya, magbibigay ng liwanag sa aming mga kaisipan. Ama, sa umagang ito, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Palakasin mo ang bawat isa. At higit sa lahat, Father God, maranasan kanila sa umagang ito that you are our Jehovah Rohe. Lord, we declare sa amin pong kalagitnaan na mag-manifest ang aming Jehovah Rohe sa amin pong mga buhay. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. God, good morning po sa bawat isa. Hallelujah. Nakakatuwang tignan na tuwing araw po ng linggo, tayo po ay nagkasama-sama dito po sa lugar na ito. Sama-samang nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat, umaawit sa ating pong Diyos na buhay. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya, katabi kita ngayon. Diba? Ang sarap tingnan, ang sarap sa pakiramdam na yung mahal mo sa buhay, yung abay mo, yung anak mo, yung magulang mo, yung kaibigan mo, ay katabi mo ngayon. Hindi sa SM, hindi kung saan-saan lugar, kundi sa templo ng Diyos kung saan ang kanyang presensya ay nananahan. Si Haring David po ay isang lingkod ng Diyos na lubos na nagtiwala sa ating pong Panginoon, na sa kanyang buhay, hindi yung mga material na bagay ang ninanasan ng kanyang buhay, hindi yung kung ano-ano yung lugar o kingdom na kanyang minimiti na makamit, kundi higit sa lahat
ang makapanahan sa presensya ng ating pong Panginoon. Dahil napatunayan ni Hari David na sa presensya ng Diyos, na tuwing siya ay lalagi sa presensya ng Diyos, lagi niyang nakikita ang kagandahan, kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? So yun po yung Diyos na pinaglagakan po natin ng ating po mga buhay. Yung Diyos na grabing magmahal, ang Diyos na grabing mag-ingat at patuloy na magpapala sa ating pong mga buhay. Bilang pagbabalik tanaw po sa ating pong pinag-aralan noong nakaraang linggo, dahil po itong buwan ng Marso ay ating pong pinag-aaralan yung iba't ibang pangalan ng ating pong Panginoon. No, the different names of our God. At noong nakaraang linggo, ano po yung pinag-aralan po natin? Sino po yung nakakaalala? Jehovah? Akala ko nakalimutan nyo na eh. No? Jehovah Shalom. Alam niyo po, noong nakaraang Lunes, dahil po ikalimang anibersaryo po ng Nueva Ecija Prayer Warriors, ay isa pong kasiyahan at kagalakan na muling makasama at makita, makadaupang palad ang isang lingkod ng Diyos na ginamit po sa aking pong buhay. Na dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, natanggap ko at napakinggan ko ang isang katotohanan at noong oras din iyon ay aking isinuko ang aking pong buhay sa Diyos na makapangyarihan. Ang tao ito na aking pong ikinikwento po sa inyo sa umagang ito ay ang spiritual founder and advisor po ng Shalom Charismatic Ministry na si Father Archie. At napakabuti po ng Panginoon dahil sa dinami-dami ng mga magagaling, sikat na mga lingkod ng Diyos dito po sa ating pong bansa, ay siya po ang pinili ng Diyos upang maging guest speaker po ng ikalimang anibersaryo ng Nueva Ecija Prayer Warriors. Salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat po sa inyong pong pagdalo at pagsuporta. Napakatagumpay po ng naging gawain po natin noong last Monday doon po sa Nueva Ecija Coliseum. Alam niyo po sa nakapag-register po noong araw na iyon ay nasa 3,200. Hindi pa ho kasama yung mga nahuling dumating at yung mga naunang dumating at yung mga essential na talagang kumilos po doon sa gawain dahil ang expected po naming crowd nung araw po na iyon ay nasa 4,000. Ang ganda ng kilos ng Diyos, napakaayos at daman-daman natin yung presensya ng Diyos sa 4 na sulok ng Coliseum at kung saan sa pagpupuri, pagsamba pa lamang natin sa ating Panginoon, ramdam na natin yung presensya ng Diyos hanggang si Father Archie po ay mangaral magturo ng salita ng Diyos. Ramdam na ramdam po natin na merong mensahe na inilagay ang Diyos sa kanyang puso at iyon ay tinanggap ng lahat ng Novo Ecijano, lalong-lalo na ng lahat ng mga Nueva Ecija Prayer Warriors. At alam niyo po, for the first time, na nung matapos po yung production ng video na ipinalabas po sa Facebook, sa social media, after 3 days, grabe po yung impact sa lahat na nakapanood. At hindi pwedeng hindi po namin mapuri at maibigay ang anumang tawag doon, commendation doon sa mga technical staff na gumawa po ng video na yon. At ang dami po namin mga natanggap na mga mensahe sa mga nakapanood na sila po ay blessed na blessed. Amen? So, meron pong ginagawa ang Diyos sa probinsya po ng Nueva Ecija. Tayo ay mapalad dahil meron po tayong isang gobernador
na binigyan ng pasanin ng ating pong Panginoon upang mag-raise up ng mga prayer warriors. At recently lamang po, last year, ay merong vision na ibinigay ang Diyos sa ating pong Ama ng ating pong lalawigan to raise up 10,000 intercessors. Kaya nga po, kami, noong last November po, ay nagsimula na po kami pumikot sa bawat bayan sa ating pong probinsya. At sa aming pong bilang ay meron na lamang po yata mga 8 bayan ang aming pupuntahan. At wala po kaming ginagawa, kundi kami ay nagkakandak ng Ministry of Intercession Training. At aming ipinapaliwanag po ang kahalagahan ng pamamagitan. The importance of interceding. The importance of intercession. Why all of us as a believer, as a born-again believers, why we need to be prayer intercessors. Amen? Dahil meron pong sakit ang ating pong bansa. Meron pong sakit ang ating pong probinsya, ang ating pong bayan. Maraming pinagdaraanan ng bawat Pilipino. Hindi lamang ang Pilipino, kundi ang buong mundo. Matindi ang kalalagayan po na ang bawat isa po sa atin na mga pinili at tinawag ng ating pong Panginoon ay kailangang maging kabahagi doon sa mga intercessors na ito. Na hindi na tayo lalapit sa Diyos at mananalangin sa ating Panginoon para sa ating pong mga sarili. But every time we come to God to pray and intercede, ay para po sa bansa po natin, para sa mga tao, higit sa lahat sa mga tao na nangangailangan ng hipo at kilos ng ating pong Panginoon. Amen? And then, yesterday, dito po sa Likab, ginanap itong Ministry of Intercession Training. At ang naging venue po natin ay doon sa New Life. At ang ganda po ng ginawa ng ating pong Panginoon. At meron po tayong mga bisita ng mga pastor from Victoria. At sila po ay blessed na blessed. Marami po sa mga pastor from Victoria ay talagang umiiyak. Daman-daman nila ang pagkilos at paggalaw ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Kaya nga po, maging seryoso po tayo sa pagiging born-again believers po natin. Dahil nung isinuko po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon, hindi po tayo, tawag doon, naglalaro. Hindi lamang dahil nakikaya po tayo, kundi alam natin mismo sa ating pong mga buhay na hindi po tayo ng Diyos. Meron pong ginawa ang Diyos sa ating pong buhay na tayong lahat ay kinatakbo ng Diyos at siya ang nag-udyok sa atin na ating isuko ang ating pong buhay sa Kanya, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, naikwento ko lang po sa inyo dahil naalala ko po yung pinag-aralan po natin noong nakaraang linggo, the word Jehovah Shalom. The Lord is our peace. Ang prinsipe ng kapayapaan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. But this morning, pag-aaralan po natin the other names of God na ang kanyang pangalan na pagsasaluhan po natin ay Jehovah Ruhe. Jehovah Ruhe. The Lord is my shepherd. Ang Diyos ang aking pastor. Amen? In Psalms chapter 23, beginning verse 1 up to verse 6. At ating pong babasahin sa wikang Tagalog at ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan.
pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya ay aking maparangalan. Verse 4, kahit duman ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Verse 5, ipinaghahanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran ninyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at pangaral sa akin. At hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. And last verse, tiyak ng pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay ninyo, Panginoon, magpakailan paman. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Ang aklat po ng Salmo 23, ito ay sinulat po ni Haring David. At alam naman po natin na tuwing sumusulat po ng salmo itong si Haring David, kadalasan meron po siyang pinagdadaan ng hindi magandang kalalagayan. At alam niyo ho, nung hindi pa ho siya hari at siya po ay isa sa mga sundalo ni Haring Saul, si Haring David ay mahilig na pong umawit, magpuri, tumugtog ng iba't ibang klase ng instrumento, lalo-lalo na po ng flauta. May mga panahon na pag si Haring Saul ay inaalihan ng masamang espiritu at siya po ay nagagalit, ang unang ginagawa po ni Haring David, siya ay tumutugtog ng instrumento at nagpupuri sa Diyos. At sa panahong ganoon ang kanyang ginagawa, naiibsan ang galit ni Haring Saul. Nababago yung atmosphere. Yung galit nawawala. Ano? Yung anumang mga bagay na hindi maganda ay nawawala. Every time na itong si David ay nagpupuri, sumasamba sa ating pong Panginoon. That's why worship ay napakalaga sa buhay ng bawat mananampalataya. Para bagang sa atin, isang simpleng bagay na dapat natin gawin, pero hindi natin alam matindi pala ang epekto nito sa ating pong mga buhay. Matindi pala ang epekto nito sa ating pong mga kalalagayan. At dito po sa Salmo 23, bakit ganito na lamang ang deklarasyon ni Haring David? Why David said that the Lord is my shepherd. At hindi lamang niya sinabi na ang Diyos ang kanyang dakilang pastol, kundi sinabi niya kung ano ang pwedeng gawin at kayang gawin ng isang pastol sa kanyang buhay. Siguro kailangan nating balikan ang dating naging buhay po ni Haring David. Bago naging isang sundalo at bago naging isang hari itong si Haring David, siya po ay naging tagapag-alaga ng mga alagang hayop ng kanyang tatay. Siya ang nautusan at napili sa lahat ng magkakapatid na alagaan, bantayan ang mga alagang mga hayop, lalo-lalo na ang mga alagang tupa ng kanyang magulang. Kasi kung titignan sa postura pa lamang, hindi pwedeng maging isang warrior o sundalo itong si Haring David. Kung ikukumpara sa kisig at tindig ng pangangatawan ng kanyang mga kapatid. Kaya, ang nakikita ng kanyang ama, ang pwedeng gawin lamang ni Haring David noong mga panahon na iyon ay mag-alaga at magbantay ng kanilang mga alagang mga tupa. At doon sa kanyang pag-aalaga as a shepherd, doon sa mga tupa na kanyang mga inaalagaan,
unti-unti niyang nakikita yung karakteristik po ng isang tupa. At doon po sa kanyang pagmamasid at pagbabantay at pag-aalaga sa mga tupang ito, nakita niya yung strength, yung kahinaan ng isang tupa. Kung ano ang kayang gawin ng isang tupa, na ang tupa ay mapabuti at ang tupa ay pwedeng mapahama. Amen? So ganoon yung naging experience ni Haring David noong mga panahon na yon, nung siya ay tagapag-alagap-alabang ng tupa. Ano ba ang karakteristik ng isang tupa? Ano ba ang katangian ng isang tupa? Na nakita po ni Haring David habang siya ay nagbabantay at nag-aalaga noong mga panahon na iyon. Ang tupa ay maamo. Sabi nga ng Biblia, kahit na ito ay dalhin na sa katayan, hindi umiimik. Kahit na ito ay binabalagbuhan na, maalis na lahat ang kanyang balahibo, hindi umiimik. Meron pang ang video pinakita, kinakata yung tupa, hindi umiimik pero umiiyak. Hindi kagaya ng kambing. Hinihila mo pa lamang, iskandaloso na. Maingay na. Amen? Nagre-reklamo na. So, ang isang tupa ay maamo. Ang isang tupa ay submissive. Pero may mga panahon na ang tupa din ay nagiging matigas ang ulo. At kadalasan, yung matigas ang ulo, yun ang umihiwalay sa karamihan. At pag siya ay umihiwalay sa karamihan, napapahamak po siya. Dahil wala nang proteksyon sa kanya ang isang pastor. So, makikita po natin na ang isang tupa, bagaman ito ay maamo, very meek po siya, submissive po siya, pero may mga panahon na nagiging matigas din ang ulo. Alam niyo ho ba na ang tupa ay laging nangangailangan ng gabay at guidance? Lalo-lalo na sa mga panahon na pagpakiramdam nila ay laging merong nakaambang panganib at nangangailangan sila ng proteksyon doon sa kanilang tagapag-alaga at tagapag-pastor. So, sa kalalagayan po ni David sa kanyang experience, hindi lamang yung katangian ng tupa ang kanyang napag-aralan, kundi nakita niya rin kung ano ang kayang gawin ng isang pastor doon sa kanyang maalagang mga tupa. At alam ni David kung ano ang puso ng isang pastor. Kasi bilang isang pastor, hindi niya kaya na nakikita niya yung kanyang mga alagang mga tupa na sila ay napapahamak. Amen? Anong sabi nga po ng banal na kasulatan? Sabi po ng Biblia, may mga panahon na pag yung tupa daw ay nasa panganib, kahit nasa bibig na ng leon, ano ang ginagawa ni Haring David? Inaagaw niya pa yung tupa. Kasi hindi niya kayang makita at hindi kaya ng kanyang damdamin na isa man sa kanyang mga alagang tupa ay mapapahamak. Kaya kailangan niya ng proteksyonan, kailangan niyang ingatan. At ang isang pastor, naranasan din ni Haring David na hindi lahat ng lugar na kanyang pupuntahan ay sagana at luntian yung damuhan. Kaya ano ang kanyang gagawin para sisiguraduhin niya na yung kanyang mga alagang tupa, pag iuwi niya, pag ito ay dapit hapon na, siguradong sila ay busog at satisfied. Kailangan niyang dalhin sa isang mainam na pastulan. Hindi niya dadalhin sa isang pastulan na wala silang kakainin. Dahil ang isang pastol ay caring.
So lahat na ito nakita ni Haring David, yung ugali, yung kakayanan ng isang tupa, at nakita niya rin kung ano ang kayang gawin ng isang pastol sa ikakabuti ng kanyang mga alagang tupa. Kaya nga, nung si Haring David naman ngayon, ang nakakaranas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay at kailangan niya ang kalinga ng isang tunay na pastol. Ito ay kanyang nasabi at kanyang idiniklara at kanyang ipinaalala sa kanyang sarili at nagawa niya ang Salmo 23. At hindi lamang ito'y ginawa niya, but this is a declaration who a shepherd is. At kung ano ang kayang gawin ng isang pastol sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, the Lord is my shepherd. In Him I shall not lack anything. Amen? Siya ang aking dakilang pastol. He is my Jehovah Rohe, my shepherd. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, sa umagang ito, kung meron po tayong pangangailangan sa ating pong mga buhay, hindi mo kailangan nung kung sino-sinong tao. Ang kailangan mo lamang ay walang iba kundi ang iyong mabuting pastol, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil lahat ng ating pangangailangan ay ating makakabait kapag ang Diyos ang iyong pastor. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, makakamit mo ang lahat ng iyong pangangailangan dahil sa iyong pastol. Hindi dahil sa iyong bukid, hindi dahil sa iyong negosyo, hindi dahil sa iyong trabaho, hindi dahil sa supply ng iyong asawa o ng ibang tao. Kung ang ating supply, provision, nakaasa tayo sa ating mga bukid, amen, disappointed tayo. Maganda nga ang ani pero mababa ang presyo. Amen? Pero salamat sa Diyos, as a born-again believers, yung pag-asa natin, yung provision natin, hindi nakaasa kung saan-saan, kundi ang provision natin ay alam natin na magmumula sa ating dakilang pastol. At ang dakilang pastol, hindi niya pababayaan ang kanyang mga tupa. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ikaw ay tupa. Hindi tupa ka. Ikaw ay tupa. Hindi tayo pababayaan ng ating pastol. Amen? Kaya nga, patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Lumalim sa ating Panginoon. Tanong, bakit kailangan natin na makilala natin lubusan ng Diyos bilang Jehovah Rohe ng ating buhay? Why we need to know Him more deeper as our Jehovah Rohe, as our shepherd sa ating pong mga buhay. Alam niyo ba na maging si Propeta Isaiah at si Propeta Ezekiel at Jeremiah ay tinawag din nila na ang Diyos ang kanilang dakilang pastor. Amen? So makikita po natin na hindi lamang si David ang nagsabi that the Lord is my shepherd. Maging si Propeta Isaías, Jeremiah at Ezekiel, kanila din idiniklara sa kanilang mga buhay
that the Lord is their shepherd. In Ezekiel chapter 34, verse 11 to 16, ano ang sabi po ng salita ng Diyos? Sabi po niyan, ito ang ipinasasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa ating mga tupa. Ano raw ang gagawin ng dakilang pastol sa kanyang mga tupa? Siya ang maghahanap. Hahanapin niya ang mga naliligaw. At siya ang mag-aalaga. At alam niyo ba, walang pinaka-the best at pinakamagaling na mag-alaga na kailangan natin sa ating mga buhay, kundi ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay na anumang bahagi ng ating pong buhay ay kilala ng ating pong Panginoon. Amen? Amen? Bawat himla ng ating pong buhay, bawat parte ng ating katawan, ang Diyos ang nag-create niyan. Kaya walang ibang the best na pwedeng mag-alaga sa atin, kundi ang Diyos. Amen. Bakit? Kasi siya rin ang Diyos na nakakaalam at nakakabatid ng nakaraan, ngayon at ng bukas. Amen. Sunod na talata. In verse 12, kung paano hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon din ako, hahanapin ang aking tupa. Kukuhanin ko sila saan man sila'y tinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Verse 13, titupunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Amen? Listen, church. Hindi aksidente na ikaw ay inilagay ng Diyos dito sa bayan ng ikaw. Huwag kang malungkot at huwag mong panginayangan na ikaw ay pinanganak dito sa bayan ng ikaw. Kapatid, huwag mong kaingitan yung mga nasa syudad. Kasi yung Diyos na nagdala sa kanila doon sa syudad, siya rin ang Diyos na nagdala sa atin dito sa bayan ng likha. At kung saan tayo inilagay at dadalhin ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya sa kanyang mga salita. Amen? Kung saan niya tayo dadalhin at ilalagay, tayo ay kanyang aalagaan. At ilalagay niya tayo sa isang lugar na kung saan pag tayo ay nauhaw, tayo ay iinom ng bukal ng tubig ay hindi mauubusan, hindi matutuyuan. Amen? At tayo ay kanyang dadalhin sa mainam at magagandang pastulan. Hindi niyo ba alam, kapatid, na isa sa mga bayan ng probinsya ng Nueva Ecija, ang likab, ang ating lupain, ang ating lugar ay pinakamasagana? Amen? Huwag niyong tingnan, napakaliit ang bayan natin, pastor. 11 barangays lamang. Samantalang yung iba, ang barangay nila ang dami, 40, 50, 70. Ano ngayon, kung marami ang kanilang barangay, maliit man, malaki man ang bayan, pagkasama natin ng Diyos, siya ang kikilalanin natin, pastor, hindi tayo magpupulan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga dito sa Psalms 23, tuloy pa rin tayo. Verse 14. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan, sa tahimik na kapurulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain ng sariwang damo sa kaburulan ng Israel. 25.
Ako mismo ang magpapastol sa kanila at ahanap sa kanilang pahingahan. Hallelujah. Amen. Sabi ng Diyos, ako ang mag-aalaga sa inyo. Ako ang magpapakain sa inyo. Ako ang magpuprovide ng inyong pangangailangan. At ako magbibigay sa inyo ng inyong papahingahan. Kapatid, yung bahay na meron po tayo, kahit yan ay bunga ng ating pagsisikap, yan ay bunga ng ating pawis at dugo at ng ating pagpupuyat. Kapatid, sino ba nagbigay sa atin ng buhay? Sino ba ang nagbigay sa atin ng lakas? Walang iba kundi ang ating Panginoon. That's why we need to acknowledge na yung bahay, yung sasakyan, lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Amen. Ipinubahid ng Diyos. Amen. Ipinubahid ng ating Panginoon. Ganyan kabuti ang Diyos natin. He is our Jehovah Rohe. Sunod na talata. Ano yan? 16, 15? 16. Hahanapin ko ang nawawala. Ibabalik ang nalalayo. Hihilutin ko ang nakilay. Palalakasin ang mahihina. Ngunit pupuksain ko ang mga malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang katarungan. Alam niyo po, ganyan ang ating Jehovah Rohe. Mapagmahal, mapagkalinga, mapagbigay, pero siya rin ang Diyos na ating po judge. Mihangganan ng lahat. Sabi niya, parurusahan ko, pupuksain ko ang sino man na nagmamalaki, na sa tingin niya hindi niya kailangan ang kanyang pastol, na sa tingin niya siya ay malakas, malusog, marunong. At yung mga ganyang mga tupa, ang tawag sa kanila ay mga rebelde at suwain. Ano ang aton? Pupuksain sila ng Diyos. Kaya nga, walang sino mang tupa na pwedeng magmalaki sa kanyang pastor. Amen? Balik po tayo sa Psalms 23. Kung ating titignan maigi, itong awit 23, ay ating maunawaan kung paano sinabi mismo ng salmista na si David, ang salitang, "The Lord is my shepherd." How David declares Jehovah Rohe sa kanya pong buhay. In Psalms 23 verse 2 and 3, makikita po natin dyan, sabi ng tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan. Pinagtatabuyan niya ako at pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya ay aking maparangalan. So, merong tatlong bagay na ating po makikita dito sa talatang ito ng 2 at saka 3. Our Jehovah Rohe provides nourishment. Sa Tagalog, our Jehovah Rohe, our shepherd, ang ating dakilang pastol, ang siyang nagbibigay ng ating pagkain. Naniniwala ba kayo na lahat ng mga inihanda natin sa ating hapagkainan, ang Diyos ang nagbibigay? Ang Diyos ang nagpo-provide? Balikan po natin yung panalangin na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Isa sa mga panalangin doon, "Give us this day our daily bread." Sa isang tupa,
na laging umaasa sa kanyang pastol, ganito ang mangyayari sa kanya. Araw-araw, ang Diyos ang magbibigay ng pagkain sa kanyang hapag-kainan. Amen? Our Jehovah Rohe provides nourishment. Siya ang nagbibigay ng ating pagkain. Pangalawa, na makikita po natin dito sa verse 2 and 3, Jehovah Rohe provides guidance. Siya ang magbibigay ng gabay. Alam niyo, isa sa concern ng ating pong Panginoong Kristo noong kanyang kapanahunan at maging sa ating kapanahunan, maraming mga tao ang ligaw. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, salamat sa Diyos. Hindi ka ligaw. Amen? So, ang ating dakilang pastol, siya ang maggagabay sa bawat isa sa atin. Hindi niya hayaan na ikaw ay maliligaw. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes! Dahil tayong ligaw, pero nasumpungan tayo ng dakilang pastol at itinuwid niya ang ating mga landasin at tayo ngayon, araw-araw nilalakaran natin ang isang matuwid na landasin patungo sa buhay na walang hanggan. Pangatlong bagay na makikita po natin sa talatang ito ng Psalms 23 verse 2 and 3. Not only our Jehovah Rohe provides nourishment, provides guidance, but He also provides restoration. Sa Tagalog, pagpapanumbalik. Kaya nga, pag ikaw ay naligaw, ikaw ay umalis sa kanyang piling, ano ang ginagawa ng pastol? Pinapabayaan niya bahala siya sa kanyang buhay. Umalis siya, bumalik siyang mag-isa. Ano sabi po ng Biblia? Ang isang mabuting pastol, pag meron siyang 100 na alagang tupa, pag yung isa ay nawala, iiwanan niya ang siyang naputsyam at hahanapin niya ang nag-iisang nawala at ibabalik niya sa kanyang kawan. Amen? So, laging merong restoration. Remember, yung kwento ng Alipughang Anak. Sino ang nakakaalala ng kwento ng Alipughang Anak? Di ba itong Alipughang Anak, nagmamadali siya. Gusto niya makamit lahat yung kanyang mamanahin sa kanyang tatay. Nagmamadali siya, pinilit niya ang kanyang tatay na ibigay na yung para sa kanya. At dahil itong tatay ayaw niya ng gulo, ibinigay niya yung para sa kanyang anak. At itong batang ito, nagpakalayo-layo, inubos ang lahat ng kayamanan na meron siya sa buhay na walang kapararakan. Siya'y naghirap, siya'y nagutom, hanggang dumating siya sa tamang katinuhan, naalala niya ang kanyang ama. Buti pa yung mga tagapagsilbi ng aking ama, pag sila ay nagutom, sila ay kumakain. Samantalang ako, anak ako ng aking ama, na nasa palasyo, nagugutom pero walang makain. Ano ang kanyang ginawa? Bumalik siya. Nung makita ng ama, itinanggi ba siya? Sinabi ba, lumayo ka? Hindi, tinanggap siya muli. Ano man yung kamalian na kanyang nagawa, ano man yung kasalanan na kanyang nagawa, nilistay naman yung kayamanan na pinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama, tinanggap pa rin siya. Dahil ang Diyos ay grabing magmahal. He is the God of restoration. Dati, hindi na siya kabilang sa pamilya ng Diyos. Dahil siya ay nanumbalik, tinanggap siya ng Ama at muli siyang itinuring na anak ng Diyos. Tayo rin po, nung hindi pa natin tinanggap si Kristo sa ating pong mga buhay, tayo'y kaaway ng Diyos. Nung tayo ay nagrebelde sa Diyos, lumayo sa Kanya,
Wala tayong koneksyon sa Kanya, hindi tayo kabilang sa pamilya ng Diyos. Pero nung tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, we are now part of God's family. Amen? Yes, may kanya-kanya tayong mga apelyido bilang isang pamilya. Pero as a born-again believers, we are now part of God's family. Dahil na-restore tayo ng Diyos. Jehovah Rohe provides restoration. In Psalms 23 verse 4, anong sabi po dyan? Kahit duman ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Our Jehovah Rohe provides protection. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ang iyong pastol, walang iba si Jesus, ang iyong protection. Amen? May protection tayong mararanasan sa ating Jehovah Rohe. Our Jehovah Rohe provides discipline. Alam niyo ba? Noong unang panahon, lahat ng mga pastol ay merong tungkod. Merong gabay. Yung tungkod na yon, ginagamit nila din sa kanilang paglalakbay, lalo-lalo na sa pag-akyat nila sa matatarik na mga burol. Yun ay kanilang ginagamit para ikalang o itungkod nila para hindi sila matumba o mahulog. Pero kadalasan, yung tungkod na hawak-hawak nila, ay yun ay kanilang pangtaboy at pang-akay ng mga tupa. At yun din ay ginagamit nilang pangpalo pag meron silang alagang mga tupa na matigas ang ulo. Hello? Amen? Kaya niya pinapalo dahil pag hindi niya pinalo ang isang tupang matigas ang ulo, baka maapektuhan niya yung iba. Diba sa loob ng tahanan sa isang pamilya, hindi naman lahat ng mga anak pare-pareha sa ugali. Merong mabait, merong matigas ang ulo. May sutil. Amen? Pero sino ang laging napapalo? Yung mabait? Hindi. Yung sutil. Kasi baka mamaya yung sutil na yon, pag hindi mo pinutol yung sungay, pag hindi mo dinisiplina, baka mahawaan niya yung mabait. Sasabihin pa, kahit pala sutil siya, hindi pinapalo ni nanay at ni tatay, pinapabayaan siya. Kumaging ganun na rin ako, sabi ni babae. Hindi. Para hindi ka makainganyo ng ibang tupa, ano ang ginagawa ng isang pastol sa sutil na tupa? Kanyang dinidisiplina, pinapalo. Pero pag yun naman ay napapahamak na at mahuhulog sa kanyang pag-akyat sa mga burol o sa mga libis, ano ang ginagawa? Inaalalayan niya. Sa buhay po natin, lagi nating mararanasan ang proteksyon at disiplina at pagtutuwid na gagawin ng Diyos sa ating buhay. Bakit tayo dinidisiplina minsan? Kasi ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay mapahamak. Dahil mahal tayo ng Diyos, di ba ang isang magulang, pag mahal niya ang kanyang anak, dinidisiplina niya? Pero iba na ang henerasyon na yun. Hindi na si nanay, tatay ang nagagalit at nagdidisiplina sa anak. Yung mga anak na ang nagagalit sa magulang. Yung mga anak na ang pinagsasabihan lagi ang magulang. Amen? Sasabihin nila matigas ulo ng magulang. Amen?
Dito po sa talatang ito in verse 4, not only our Jehovah Rohe provides protection, provides discipline, but He also provides comfort. Nakakaranas tayo ng kaginhawahan dahil sa ating pong dakilang pastor. In verse 5, ano sabi po niya? Ipinaganda niya ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran ninyo ng langis ang aking ulo. Tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin, at hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Pangatlo, our Jehovah Rohe provides not only victory, but also provide rejoicing and provides friendship. Alam niyo po, gaano kabuti ang Diyos na kahit sa gitna ng iyong mga kaaway, hindi ka pababayaan ng ating pong Panginoon. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Ang tutusin nga kung meron tayong dapat na maging BFF, hindi yung katabi mo ngayon. Ang dapat na maging BFF po natin ay ang Diyos. Dahil siya lamang ang nakakaunawa sa atin. Alam niya ang lahat ng ating kahinaan. Amen? Nauunawaan tayo ng ating pong pastor. In Psalms 23 verse 6, anong sabi po dyan? Tiyak ng pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay nyo, Panginoon, magpakailan pa man. Dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo ay mamumuhay na punong-puno ng seguridad. Amen? Mararanasan natin ang tunay na security. Kahit wala po tayong mga, ano ba yung mga camera na yan? CCTV. Ano? Secure na secure po tayo. Dahil tayo'y mananahan, sasamahan, mamumuhay, magpakailan pa man, dahil ang kabutihan ng Diyos ay ating mararanasan sa ating pong mga buhay. That is our Jehovah Rohe. Your shepherd, my shepherd. Si Haring David, nakita niya mismo, naranasan niya, nadama niya sa kanyang buhay. Kaya nai-express niya, naidideklara niya kung sino ang kanyang pastol at kung ano ang kayang gawin ng kanyang pastol. Kapatid, si Haring David ay katulad din natin. Nakakaranas ng pagsubok, nakakaranas ng sakit at karamdaman, nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas ng disappointment, nakakaranas ng discouragement, nakakaranas ng panghihina. Minsan nawawalan na ng pag-asa. Lahat ng mga pagsubok na pwedeng maranasan ng tao, naranasan na niya. Mula sa bibig ng kaaway, mula sa bibig ng mga estranghero, maging mula din sa bibig mismo ng kanyang anak. Naranasan niya ang masasamang mga salita. Naranasan niya ang anumang galit at naranasan niya ang anumang pang-aapi ng maraming mga tao. Pero hindi niya tinuon ang kanyang isipan at paningin doon sa mga taong iyon at sa mga bagay at pangyayari iyon. Itinuon niya ang kanyang isipan at ang kanyang paningin doon sa kanyang Jehovah Rohe, ang kanyang dakilang pastol. Walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Mga kapatid, sa umaga nito,
Hindi man tayo ganoon ang mga pinagdaraanan at naranasan sa ating mga buhay kagaya ng naranasan at pinagdaraanan ni David. Pero isang bagay lamang ang maganda, siya ang ating dakilang pastor. At pag idiniklara mo sa buhay mo na siya ang iyong Jehovah Rohe, magmamanifest sa iyong buhay. At mararanasan mo yung idiniklara, ikinonfess ni Haring David dito po sa Psalms 23. Una, He is our provider. Hindi tayo magkukulang. Tayo ay kanyang aalagaan. Tayo ay kanyang pakakainin. Tayo ay kanyang gagabayan. At makakaranas tayo ng pagpapanumbalik at restoration sa kanya. Mararanasan din natin ang proteksyon ng ating pong Panginoon. Kung paano sinabi ni Haring David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thy God is with me. For thy God is with me. Ang Diyos na sumama kay David, siya rin ang Diyos ang sasama sa atin. Tayo po'y tumayo at tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, tanong, who is your shepherd? Sino ba ang kinikilala mong Jehovah Rohe sa iyong buhay? Malinaw sa umagang ito, nang kikilalanin nating pastor ay walang iba kundi si Jesus. Hallelujah. Oh, we bless your name, Father God. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti, tapat at hindi nagbabago. Ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na dakila, ang Diyos na tapat. Ang Diyos na kumakalinga, ang Diyos na gumagabay. Sa oras na ito po, Panginoon, muli aming binubuksan ang aming mga labi at aming idinideklara, O Diyos, gaya ng deklarasyon na ginawa ni Haring David, that you are our great shepherd. You are our Jehovah Rohe. Nasa inyo, Panginoon, hindi kami magkukulang. Mararanasan namin, Panginoon, ang iyong gabay. Ama, kami ay natatakot ng angamba. Kung anong buhay meron kami sa inaharap. Pero salamat, Panginoon, kung paano mo sinabi sa iyong salita na ang isang dakilang pastor, kanyang inaakay ang kanyang mga tupa sa mainam na pastulan. Panginoon, kami ay naniniwala na ang bawat isa po sa amin ay magkakaroon ng mainam na buhay. Dahil dadalhin mo kami, O Diyos, sa isang mainam na lugar kung saan ang bawat isa sa amin, Lord, ay hindi mo lamang bubusugin, kundi ipaparanas mo ang iyong provisyon at pagpapalain mo ang aming buhay. Lord, pasasaganain mo ang aming mga lupain, pasasaganain mo ang aming mga negosyo, pasasaganain mo pati ang aming mga trabaho. Salamat po, Panginoon. Ama, salamat din, O Diyos, na maging sa panahon ng pagkalito, sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng pagkatakot, Ama, mararanasan namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo dahil bilang isang
mabuting pastor, kami ay iyong aakayin sa isang tahimik na lugar, sa isang tahimik na pastulan, na kung saan, Panginoon, Lord, mararanasan namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami ay nasa huling panahon na ang mundong ito na aming kinalalagyan ay punong-puno, Panginoon, ng galit. Punong-puno, Panginoon, ng kasamaan. At marami na pong kaguluhan ang nangyayari. Pero salamat, Panginoon, Ikaw ang aming dakilang pastor. Ikaw ang mag-iingat sa amin. Lord, kung paano idiniklara ni Haring David, even though he will walk through the valley of the shadow of death, he will fear no evil. Ganon din po kami, Panginoon, na kahit kami, O Diyos, ay makaranas na dumaan sa bingit ng kamatayan, hindi kami matatakot dahil kami ay iyong sasamahan at iingatan. Salamat, Panginoon. Ama, minsan pa, hayaan mo ng aming mga paningin, ang aming mga puso at isipan ay sa iyo lamang nakatuon, O Diyos. Dahil sa inyo, meron kaming katagumpayan. Lord, today, we declare, O God, in our lives, we declare, O God, in our families, Lord, we declare in our household, we declare, O God, in our nation, the nation of the Philippines, we declare, O God, in our province, the province of Nueva Ecija, we declare, O God, in our town, the town of Licab, that you are our Jehovah Rohe, our shepherd. In you we will lack anything. Hindi kami magkukulang, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Hindi mo kami pababayaan. Ama, pagpalain mo ang bawat isa. Patuloy kanilang maranasan na buhay at totoo sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Lord, I declare, O God, na sa bawat anak mong ito, araw-araw, Lord, mararanasan nila ang manifestation ng kapangyarihan ng aming dakilang pastol sa aming mga buhay. Lord, sa mga kapatiran namin na nasa online, ano man ang kanilang pinagdaraanan, Lord, iparanas mo na ikaw ang kanilang dakilang pastor. Salamat po, Diyos. Sa iyo namin binibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba at pagdakila sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng mga iningatan, pinagpala, kinalingan ng dakilang pastor ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.